hindi pa ako natapos, dahil okay na yung babae, hindi pa ako natapos pangungupisal kahapon na mahigit sa isang daan yung nangungumpisal kahapon sa gabi. Hindi pa ako natapos pangumpisal sa mga tao. Ang doktor sa hospital tumatawag na naman, "Father, si doktor so and so humingi ng tulong." Bakit? Meron silang dinidextrosan doon na pasyente, naninigas ang mga kamay. At alam mo, Father, hindi siya sumigaw sa pag ng dextro sa kanya. Dahil masakit yun pag ng dextros dito sa ating kamay, masakit yun. Hindi siya sumigaw, pero nung ninagyan ng rosaryuhan ang kamay niya, biglang nag-react, nag-wild, Father. At ang sagot ko naman, marami pang nangungumpisal dito, tatapusin ko muna ito. So tinapos ko yung mga mangungumpisal ang mga tao. So pagkatapos nilang mangungumpisal, mga kapatid, tinuntahan ko, pumunta mga alas 10 na, bandang alas 10 na ng gabi, pumunta ako sa hospital. At sabi ng pumupunta din sa simbahan yung family member or kasintahan ba ng batang ito o dalagitang ito, pumunta dun sa naghintay sa akin sa labas ng simbahan. Sabi niya, "Father, nakatulog na siya dahil ini-injectan ng doktor ng pangpakatulog." Mabuti. Okay na siya ngayon. Bukas ko na lang siya pupuntahan doon. So, Father, namangha nga kami dahil nagulantang nga kami dahil bakit yung mga kamay niya hanggang ngayon ay naninigas pa rin? Sabi niya, nakatulog siya, Father, natutulog ngayon, pero naninigas pa yung yung dalawang kamay niya. Sige, pupuntahan ko. So, pinuntahan ko kagabi sa room nila. At alam nyo, pagdating ko, natulog lang talaga. Sa pagpasok ko sa kanyang room, biglang nag-wild. Nag-react, sumisigaw, ang lakas pa ng boses, ang lakas pa ng kanyang sigaw. So, yung mga nurse, pati doktor, ay pumupunta na doon sa labas sa kanyang kwarto. Yung nag-pray na ako, nag-seal ako sa lugar, at nag-bless din ako ng mga sacramentals. Additional na mga sacramentals, nag-bless na din ako. Alam nyo, pagkatapos ng blessing, nag-exercise ako. Grabe, akala ko tulog. Bakit pagdating ko, biglang nagwala. So, hinawakan nila ang pasyente. Mga 7 minutes na ako nagdasal sa prayer of deliverance. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Father Sikia na mas mabuti magsimula tayo sa prayer ni Mama Mary. Dahil grabe talaga yung devotion ni Mama Mary to destroy the influence of Satan in the victim. Alam nyo, nung nag-deliverance ko mga 7 to 10 minutes, nag-deliverance ako, hindi siya tumigil sumigaw. At sa pag-decide ko, mga kapatid, na mag-pray tayo ng rosary, na nag-sign of the cross ako in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God. Just imagine, nag-recite lang ako ng I believe in God. Tumigil na ang pagsigaw ng pasyente. Tumigil na. At yung dalawang kamay niya ay normal na. No? Maigalaw na. Hindi na naninigas. Sa pagkakita, continue pa kami. Tinapos namin ang prayer ng rosary. Kahit I believe in God lang yung una naming nag-pray pa kami ng una. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth.
bigla lang lumaya sa mga demonyo sa katawan ng babaeng ito. Sabi ko sa mga nandun, lahat ng family members sabay sa akin, magro-rosaryo tayo. Just imagine, hindi pa kami bago lang kami nagsimula ng rosaryo, no? Lumayas na, gumaling na, at uminom na ng tubig ang pasyente. No? Normal na, makausap na ang pasyente. So, grabe mga kapatid, no? Ang ganda. Sinishare ko ito sa inyo para sana yung pamilya ninyo ay hindi maging ma-increase yung devotion natin sa mahal natin na ina. No? Hindi tayo papayag na lulubog ang araw without praying the rosary. Please. Kaya pala, hinikayat sa mahal na Birhen Maria. Sa lahat ng apparition niya, kahit inyong review niyo yung apparition sa mahal na Birhen. Sabi ng mahal na Birhen, pray the rosary daily. Pray the Holy Rosary daily. No? So, yan. Yan ang gusto ng mahal natin na ina. No? At sabi ni Father Bamonte, sabi niya, si Father Bamonte has beseeched Mary for help only to have the person he is praying over to say, ang demonyo sabi, she is here. Yung possessor ang sabi, pero yung demonyo nasa loob niya, she is here. Sabi ng demonyo, or you can't imagine what I would do to you if she weren't stopping me. So, anong magawa ko sa'yo kung hindi pa ako pinigilan ng babaeng iyan? Hindi siya maka-pronounce sa pangalan sa mahal na ina. At nung nag-exercise ako, isang lay minister na possess. No? At ang pumasok sa kanya, nagsasalita ng yung demonyo, ang pumasok sa kanya ay si Lucifer. Nung kinuha ko yung banal na imahe sa Birhen, alam nyo, ang sabi ng demonyo, nandito yung babaeng iyan. Nandito talaga yung babae. No? Si Mama Mary ay kasama natin. Hindi lang siya ina ni Kristo, ina pa natin lahat. Saan mababasa ba yan? Nandyan yan sa Biblia. Nandyan sa Biblia. Diyan, si Kristo mismo ang nagsabi nito. John chapter 19 verse 27, dun sa paahan ng cross ni Kristo. Sabi niya dito, John 19:27. Then he said to the disciple, 26, atras muna tayo sa 26. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, Woman, behold your son. Nandito ang iyong anak. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour, the disciple took her into his home. No? So, nandito ang iyong ina. Anak, nandito ang iyong ina. Babae, nandito ang iyong anak. So, mismo si Kristo, mga kapatid, representing Saint John, sa lahat ng mga linigtas ni Kristo, representing Saint John, mga anak, nandito ang inyong ina. Babae, nandito ang inyong mga anak. Kaya hanggang ngayon, mga kaibigan, damang-dama ko, damang-dama ng buong simbahan ang presensya sa mahal natin na ina. So, hinikayat ko kayo lahat upang maintindihan natin si Kristo. Let us pray the rosary daily.